Pakinggan nyo muna yung lawyer ni Yusek Cabral. Oh, mukhang masaya din, mukhang nakangiti din eh. Oh. Ito ang pinakahuling balita Ganda ng lawyer ni Yusek Cabral, ano? Oh, pwede. Tuloy. o status ng mga files na umano'y tangan ni Congressman Leviste na nanggaling daw mismo kay Yusek Cabral. Well, wala po akong maiko-comment tungkol dyan. Ang masasabi ko lang, during the fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman, Ms. Cabral confirmed that he was able to obtain several documents from her office. Kumpirma niya? Kumpirmado, kinukumpirma ni Yusek Cabral, noon ho ito yung panahon no, na iniimbestigahan niya. Siguro nagsumbong sila, ganito, bigla na lang pumasok niya si Leviste doon sa aking opisina at nagtamo nga ako ng sugat dito sa aking daliri. Biglang hinablot, kaya nagkaroon ako ng paper cut, etc., etc. Kinukumpirma. Tayo naman ho, mga boss chief amo, sir, simulat sa pulpa naman ho, mga kababayan, wala tayong problema dun. No? At alam natin na talagang galing kay Yusek Cabral yung mga dokumento na hawak ni Leviste. Ang problema dito natin, mga boss chief amo, sir, kung lehitimo pa ba lahat ng nakasulat doon, kung meron bang dinagdag or mayroong binawas itong si Leviste. Yun yung concern natin doon, mga bossing. Pero yun pong sinasabi na galing kay Yusek Cabral, naniniwala ho po tayo doon. At isa tayo sa nakikiayon doon, mga bossing. Ang hindi lang tayo nakikiayon ay kung hindi tampered yung hawak ni Leviste. Beruin nyo ho, mga bossing, ha? Tagal-tagal na ho niyan. May 4 na buwan na pong hawak ni Leviste yung mga dokumento na yon. Ang tanong, bakit ngayon lang inilabas? Di ba? Ang tanong, mayroon bang kaugnayan itong sila Leviste doon sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Kasi questionable, no? Pag inintay mo nang mamatay bago inilabas, bago magsalita, nasa akin ang Yusek Cabral files, etc., etc. Bakit hindi inilabas nung maaga pa lang, nung una pa lang? The moment na nakuha ni Congressman Leandro Leviste yung mga Cabral files na sinasabi niya, latag na agad. Bakit hindi ganun ang nangyari? Kala ko ba atat na atat kayo na ilabas yung mga korap? Ngayon, ano ho nangyayari, mga bossing? Wala, iba na lang daw ang maglabas. Tinuturo niya nga si Vince Dizon na lang eh. Supot, sungaw. Iyo ba? Puro pasabog, pero pagka nandyan na, wala na. Hindi na maituloy, hindi na maipakita. Takot niya eh. Takot mga bossing. Yung mga pinapakita niya, wala lang. Kung sino lang yung trip niya na ipakita. Kung sino lang yung siguro hindi niya mga kaklose o kalaban nila sa politika o alam nila, nakakayan-kayanin nila. Dahil nga Leviste siya. Legarda yung nanay. Di ba, mga bossing? Tuloy. Nakumpirma po niya sa inyo. Kinonfirm niya po ito sa mga investigators ng Office of the Ombudsman. At, yes. So, base po sa paliwanag niya, si Congressman Leviste is in possession of genuine copies of documents from her office. Pero kung alin po itong mga documents na to na hawak ni Congressman Leviste, hindi ko po ito masasagot. Ayun lang din. Hindi pa sigurado kung alin mismo, kung talaga bang yung tungkol sa DPWH na mga proyekto, etc. natutugma doon sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan natin. Di po ba? Pero isa lang po ang tanong natin. Bakit inintay pang mamatay si Yusek Cabral? Ngayon, kanina nabanggit ko, ba't mo naman nabanggit na may kinalaman? Baka may kinalaman si Leviste diyan sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Mga bossing, syempre ho, kaya ang naiisip ko, baka kaya hindi inilalabas dahil nga, no, magsasaalam nilang baka magsalita si Yusek Cabral. Baka magsalita si Yusek Cabral kapag nilabas natin ito. May dinagdag tayong mga tao na hindi naman dapat sangkot dito. Kaya lang, kalaban natin sa politika, kaya natin dinagdag. May binawas tayo.
dito ng mga tao, ng mga kakampi natin sa politika. Na dapat nandiyan sa listahan ng mga proponent, etc. etc. Oh. Siyempre, kung buhay si Yusek Cabral, mga bossing, ano sa tingin ninyo ang gagawin nun? Sandali lang. Hindi naman na yung mismo yung file na yan Parang ang dami nyo nang idinagdaga. Parang ang dami nyo nang ibinawas. Meron pong puputak. No? Meron pong puputak. Oh. Kaya kinailangan, tumahimik yung puputak. No? Kaya ho napapaisip tayo, napapatanong tayo, meron kayang kinalaman itong si Lebiste dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral? O, tuloy ko ho, mga bossing. I guess the best person to address this would be Secretary Dizon because ayon po kay Ms. Cabral, she left all copies in her office before she was asked to tender her courtesy resignation. Social Kaso, etong si Vince Dizon naman, ang sinasabi wala daw siyang kinumpirmang gano'n o wala daw siyang na sinasabi ni Lebiste. Naku po, maganda ito mga kababayan. left everything, pero wala rin po kayong duda na yung tangan po ni Congressman Leviste is authentic at hindi gawa-gawa lang. Kaya lang hindi po ninyo alam kung listahan ba ito o kung ano ang nilalaman. Hindi ko po masasabi, I cannot authenticate kasi hindi ko po alam kung alin yung mga documents na sinasabi ni Congressman Leviste. And ako din po, wala din po akong personal knowledge. I'm just relying on what I was told by Ms. Cabral. Totoo po bang nakipag-agawan si Congressman Leviste ng Yan. Malalaman natin yan. hard copy ng dokumento kay Yusek Cabral kaya po nagkasugat ang mga daliri ni Yusek? Again, wala po akong knowledge, so I cannot comment on that. Hindi rin po ito nabanggit ni Ms. Cabral during the same fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman. Attorney, ano na po ang Wala siya doon sa insidente, mga kababayan. Pero from the pagpasok ni Lebiste ho, mga bossing Chief Amoser, doon sa opisina ni Yusek Cabral. Hanggang lumabas naman po, paglabas naman po, merong video, merong CCTV. Ngayon naman po, yung pangyayari sa loob, may mga picture naman po. Yung sinasabi nila na pumasok nga doon si Lebiste doon sa isang upuan ng staff ni Yusek Cabral. Tapos pinakialaman yung laptop etc. at nilagay doon sa kanilang files etc. No? At pati ho, yung sugat na nilagyan po ng bandage, na tinakpan ng bandage, mga bossing, meron din ho silang litrato. Ngayon, ang tanong natin, bakit kinakailangan agawin? Isa pa yun, di ba? Bakit kinakailangan agawin at kinakailangan ni Leandro Lebiste na agad-agad makita yung mga files ni Yusek Cabral? Hindi kaya para maiiwas yung mga tao na mga mahal niya sa buhay? Kagaya nung nanay niya, syempre, di ho ba? Magkano daw yung kay Loren Legarda? 1 billion daw po. Hindi kaya, sige, kunin na yan. Kailangan makuha agad bago dumating sa ICI yung mga papeles na yan. At nang sa ganon, mai-edit na, matanggal na yung mga taong hindi naman kasama dyan. O yung mga tao nakakampi nila, Lebiste, doon sa politika. O di ba? Para maidagdag yung mga taong ayaw na ayaw at gusto nilang pabagsake. O di ho ba mga bossing? Rin po kayong duda na yung tangan po ni Congressman Leviste is authentic at hindi gawa-gawa lang. Kaya lang hindi po ninyo alam kung Authentic simula nung nakuha at napasakamay ni Lebiste. Pero yung habang nasa kamay niya, papunta hanggang sa ngayong araw, hindi natin alam kung dagdag bawas na ba yan. Kung tampered na ba yan, mga bossing. Di ba? listahan ba ito o kung ano ang nilalaman. Hindi ko po masasabi, I cannot authenticate kasi hindi ko po alam kung alin yung mga documents na sinasabi ni Congressman Leviste. And ako din po, wala din po akong personal knowledge. I'm just relying on what I was told by Ms. Cabral. Totoo po bang nakipag-agawan si Congressman Leviste ng hard copy ng dokumento? Umatras pala tayo, no? Hindi daw, hindi. At usog ka ng konti. Check. Again, wala po akong knowledge, so I cannot comment on that.
hindi rin po ito nabanggit ni Ms. Cabral during the same fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman. Okay, yun nga. Sabi natin mga kababayan, meron kumpletong record yung pagpasok, picture nung nasa loob na at may hiwa ng paper cut at paglabas ni Leviste.